Gusto kong sa mga nanlalait kay CJ. Nako, hindi nyo kilala bunganga ko. Iniisip ko kung ano yung gagawin kong pagpapasaya para sa 16th birthday ni CJ. Syempre, hindi ko kayang wala tayong gawin. Diba? Mikoy may matinding sorpresa para sa nalalapit na birthday ng kanyang honey. Pero may gustong supalpalin, sino kaya ito mga kalingap? Sabay-sabay po nating alamin at pag-usapan ngayong araw. Pero bago po ang lahat, isang mapagpalang araw at gabi sa inyong lahat. Mega love shoutout sa lahat ng ating listeners, viewers, and subscribers saan mang sulok ng mundo, Mapalundon, Visayas at Mindanao. Lalong-lalo na po sa ating mga kababayang OFW. Kamusta po kayo mga kalingap? Mabuhay po kayo hanggat gusto nyo. At kung bago ka pa lang sa aking munting YouTube channel, huwag ka nang mahiyang mag-subscribe, like, share, and comment. Huwag mo na rin kalimutang i-click ang notification bell nang sa ganon ay updated ka sa aking mga paparating na video. At syempre, patuloy po natin suportahan sila Kalingap Rob at ang ating ama ng Kalingap, ang nag-iisang founder, si Kuya Bal Santos Matubang. Kung maaari po ay no skip ads nang sa ganon ay mas marami pa tayong malingap na nangangailangan at konting paunawa po kung maaari ay tapusin nyo muna ang kabuwang video nang sa ganon ay akma ang inyong mga komento. Saya na live selling. Di ko rin po in-expect. Bakit gano'n na naman tayo? Kakulit. Basta talaga pagdating kay CJ, ang natin, ang energy natin malala. Ayan, masaya tayo pag masaya kasi ang banding kapag kasama si CJ, masaya ang kulitan, 'di ba? Game na game si CJ, 'di ba? Pag inaasar ko siya, wala, gumaganti na. Pansin nyo? Gumaganti na ngayon. Palabarn. Ayun, at talagang nakakatuwa po mga kalingap panoorin yung live selling ng Mick Chris nung isang gabi, talagang labas na labas ang kakulitan ng dalawa. Kahit kailan talaga ay nakakaaliw ang Mick Chris, ang tandem na Mick Chris na soon ay love team na din. Talagang mapapangiti ka na lang sa kakulitan at pag-aasaran ng dalawa. No? Talagang para tayong bumabalik sa pagiging teenager pag sila ang ating napapanood. Next month birthday na. Ang dami ko nga po, sabi ko sa inyo, ang dami pong celebration para sa month of April. Birthday ni CJ. Ika 1 year ko sa Kalingap. And syempre, anniversary po ng ni Chris. Dami, grabe. Ayun, at marami palang isi-celebrate next month. At ang April ay buwan ng Mick Chris. Para sa Mick Chris ang April dahil marami po palang isi-celebrate. At nakakatuwa pong isipin na ang Mick Chris ay mag-iisang taon na. Nakakatuwa. Parang kailan lang ay napapanood natin ngayon ay isang taon na. Bukod po doon ay magbe-birthday din ang ating Bebe Krista. Magsi-60 na. At napanood naman po natin ay talagang pinaghahandaan ni Kalingap Mikoy. No, hindi po natin alam kung ano yung kanyang naiisip, kung ano ang kanyang plano, pero alam ko at sigurado po tayo na talagang paghahandaan ito ni Kalingap Mikoy. Napakabilis po talaga ng panahon. Yung ating Bebe Krista mamaya ay dalaga na. At talagang 2 years na lang ay ganap na dalaga na ang ating Bebe Krista. So sa ngayon nga po mga Kalingap ay hindi po natin alam kung ano yung plano ni Kalingap Mikoy para nga po sa nalalapit na birthday ni Krista, pero sigurado po tayo na talagang uulan ng mga blessings sa kanyang birthday, kaya po dapat nating abangan iyan. At alam ko pong marami sa atin ang nag-aabang at mag-e-expect na sana ay merong pasabog ang Mick Chris sa kanilang 1 year anniversary. At asahan nyo yung mga bashi, pag binash niya, tulad kagabi, gusto kong sa mga nanlalait kay CJ. Nako,
Hindi nyo kilala bunganga ko. Mild pa lang ako kagabi. Live selling yun. Hindi ko live yun eh. Pero pag ano, yung dugo natin umaangat kapag si CJ ang tinitira ng basher. Ihampas ko sa inyo si Papa Bull Ian eh. Ipangahampas ko si Papa Bull Ian pag binabas si CJ. Ayun, at kung natatandaan nga po natin mga kalingap, ay pinasok ng basher ang live selling ng Mikris no isang gabi. Kaya naman po si Mikoy ay na bad trip doon nga po sa basher at talagang nilalait naman po talaga ang ating Bebe Questa. Kung ating nga pong napapansin ay medyo dumadami yung pimples ni Questa sa mukha. Sa tingin ko naman ay natural lang iyon dahil siya ay talagang nagdadalaga na. No, sa 16 ay talagang ganyan lumalabas ang mga sumpa, ang mga pimples, ang mga tumutubo sa mukha. Pero yan naman ay mawawala. At dahil nga po doon ay hindi maiwasan na merong mambabash kay Questa. Alam naman po natin ng mga tao ay talagang hindi maiwasan minsan na meron talagang manglalait. So ang mga dahilan kung bakit po nagkakaroon ng tigyawat sa mukha, ito po ay maaring hormonal imbalance o yung pagdadalaga nga po katulad ni Bebe CJ, nagdadalaga na, or stress, o kaya po ay genetics, or hindi maayos yung paglilinis ng mukha, at yun pa po ay nagdudulot din ng pamamaga at infection. Yan po yung mga pangunahing dahilan kung bakit dumadami o nagkakaroon ng tigyawat. At ang panglalait nga po mga kalingap ay napakasamang gawain. Dahil ang alam ko po ang nanglalait ay insecure or mas gusto niya siya ay angat sa iba. Ibig sabihin ay gusto niya siya lang ang magaling. At syempre, yun pong nilalait natin, hindi po natin alam kung ano ang epekto nito sa kanya, lalo na po sa kanyang mental health. Kaya po dapat ay maging careful tayo sa ating mga sinasabi. Kahit po basher tayo, ay maging maingat pa rin sa mga sinasabi dahil hindi po natin alam kung ano ang pinagdadaanan ng bawat isa. Kaya po ganun na lang din yung reaksyon ni Mikoy. Kitang-kita naman po natin na talagang handa niyang ipagtanggol ang kanyang honey doon nga po sa nanglalait. Talagang ramdam natin yung pag-aalaga ni Mikoy kay Questa. Talagang handa niyang ipagtanggol, wag lang masaktan si Bebe Questa. Pinipigilan ka ni CJ kagabi, mix. True. Kilala ko ni CJ eh. Kung sa live ko may basher na nakapasok, tamang lang ako, pero tamang ganti banat sa pero iba na kasi yung pag si CJ na nanggigigil tayo. Gusto ko man ihampas si Papa Bull Ian. Ganito Papa Bull Ian to, si Papa Bull Ian to, gaganito yung basher ko.